Hey yo, what's up mga kablogs? Medyan na yung Backrestop TV channel. So for today's video guys, para sa inyo na naman po na mga aspirant na nagnanais na naman na makarating po dito sa South Korea. Ako po disclaimer lamang po, hindi po tayo ganun kagaling, hindi po tayo professional. So sa hangarin ko po makatulong sa inyo kasi pinanggalingan ko po yan, pinagdaanan ko po yan. So magbibigay po ako ng konting tips at mga gabay, advice para sa mga aspirant na interesadong mag-apply kay South Korea. Mas maganda na po yung may pinaghahandaan tayo at mas maganda na yung lagi tayong handa at alam natin yung pinapasok natin. So bago ko umpisan yung video to guys, papasukin ko muna ang aking intro. So ayun na nga guys. So EPS topic exam. Pero handa ka na ba kung sakali dumating nga yung sitwasyon na yon? Alam mo na ba kung paano mag-register? Alam mo na ba anong nakapaloob ko o anong nilalaman ng registration na yon? At saan manggagaling yung link? At ano yung mga kailangan mong i-prepare, anong kailangan mong ihanda? So pangalawa, bibigyan ko kayo ng 6 na tips na advice paano ninyo maipapasa ang exam. So kailangan panoorin mo itong video to hanggang dulo para mas maunawaan at maintindihan nyo. So, hindi ko na patatagalin pa, uumpisahan ko na. So, again guys, kaya ko pala ginawa yung video to, isa na rin. Dahil marami na rin po mga kababayan natin na nagtatanong patungkol po sa registration na to. Kung paano daw po ang pagpaparegister. Sana daw po makagawa ako ng ganitong content para naman magabayan at masundan po nila. Inuulit ko guys hindi po ako ganun kagaling, hindi po tayo professional. So yung mga opinion ko, tsaka yung mga ibang mga na-research ko na pagtanong ko, pinagtanong-tanongan ko lang yung mga kakilala natin ng mga bago newly hired na nakarating dito. So, napaka-legit din ng mga information nila na alam ko makakatulong po para sa inyo. So, umpisa na natin guys. So, unahin natin pag-usapan is registration. Dahil alam naman natin guys na hindi po tayo pwede o hindi ka pwedeng kapag take ng exam sa EPS topic exam kapag hindi ka nakapagpa-register. Mauna ang registration. Kasi yung registration number na yun yung gagamitin mo, parang gate pass mo ba, parang ticket mo ba, para magkaroon ka ng number, which is yung registration mo, doon sa iyong EPS topic exam. So sa madaling salita, without registration, no exam. Parang ganun lang po. So umpisa na natin guys, dahil marami rin ang nagtatanong nito, so sana makinig kayo. Ang epsdmw.gov.ph. So ito po yung i-click nyo, dito po kayo pupunta pag may schedule na para sa registration. Correct me na lang po if I'm wrong sa mga nakakaalam guys. Again, sinasabi ko po to yung mga opinion ko tsaka yung nakalap nating informasyon. By the way guys, sa sa registration pala, magagaling yan yung link mismo kay DMW. Hindi ka po pwedeng basta-basta na lang makapag-registration kasi magkaiba, may dalawang registration yan. Yung registration na pangkalahatan po, hindi lang po yan dito sa South Korea, basta kung saan ka man gusto mo makapunta na at makapagtrabaho na bansa. Yan po yung dmw.gov.ph. Makikita nyo yun. Kahit sino man, kahit hindi ka mag-apply kay South Korea, sa Saudi, saan man bansa, pwede ka pong makapag-register po dyan. Magkaiba po yung EPS topic registration, inuulit ko kasi akala ng iba, yun na yun, pag dumirekta dun sa website ng DMW, di ba? So hindi po yun. Papakita ko po dito, nangalap po tayo ng actual na picture, kung ano yung itsura na mismong registration during registration. So, kung saan kayo pupunta, ano yung mga pipilapan nyo, ano yung i-upload natin na feature, ano ba yung background, di ba? So ano ba yung mga kailangan na hinihingi sa registration. So sana makinig po ang lahat. So kung may araw na may araw na o sumapit na nga yung araw ng registration na yun, which is yun yung araw na binigay ni DMW na schedule para sa mga magpaparegister. Again, halimbawa kung ang kailangan ang quota is 6,000, sample lamang po to. So bale sa 6,000 na yun, hindi tatapusin ni DMW na isang araw. First day ng registration, first 2,000. Second day, 2,000. Third day, 2,000. At yung iba, magkakaiba, may 3 location ng ginawa ni DMW. Last registration, which is yung
Aklan, Tarlac at saka sa Manila. Inuulit ko, Aklan, sa Tarlac at saka sa Manila. So yan po yung mga venue na inallowed ni DMW para makapagpa-register. Pag napuno, yung ibang ginawa, nung napuno yung Manila, kasi sa dami ng nag-register, yung iba, nagpa-register sila sa ibang lugar, sa Tarlac, pero sa Manila sila. Yung mga nasa Aklan, nagpa-register sila sa Manila kahit na nasa Aklan sila. Ibig sabihin talaga, mataas po yung computation pagsapit ng registration. First come, first serve po kasi yan. Kahit po na maaga ka sa computer, tapos maagang napuno yung slot for 2,000, na-reach ni DMW yung quota niya, magsasara po yan. Wala po yung deadline o oras. Basta napuno yun, magsasara po yun dahil na-reach na ni DMW ang quota. So maliwanag po yun. So balik na po tayo sa topic natin. So sana nakakasunod kayo guys, naiintindihan nyo. Pagpasensya na, Kapampangan tayo guys kaya yung pananagalog ko medyo matigas. Sana maintindihan nyo at makasunod kayo. So yan, halimbawa may araw na ng schedule ng registration. Punta lamang kayo sa eps.dmw.gov.ph. Ano ho? Tapos ang makikita nyo, yan ilalagay ko sa screen. Online registration for ito na caregiver for South Korea under point-based system, employment permit system, test of proficiency, Korean EPS topic exam. So, sample lamang po to Ngayon, ilalagay nyo dyan, maglalagin ka kapag okay na, nakapaggawa ka na, nakapag-sign up ka na, yung email mo, at saka yung update lang po mga kabulol sa paggawa natin ng email. Ang required po is Gmail account daw po. Gmail account daw po yung required sa paggawa ng email na ilalagay natin kabs mo at saka yung password mo. So yan ang itsura niya. Pero bago yon, mag-scroll down kayo. Yan, makikita nyo dyan yung job category. So sample lamang po to. Nakalagay dito shipbuilding, yung iba manufacturing. Depende po sa industry. Kung halimbawa shipbuilding yan, talaga naman ang makikita nyo ganito. Scaffolding, insulation, grinder, welding, piping, machinery, joinery, electrical cabling, or other shipbuilding related manufacturing. So yan lamang po yung makikita nyo pagpipilian dyan. Pag nasa manufacturing industry po kayo, makikita nyo dyan, check nyo po yun. Pero sa case na to, i-check mo yung other shipbuilding related manufacturing. So sample lamang po to. So tapos yung stay in Korea, kung nakapag trabaho ka na rito, kung anong years ka na nag-stay dito, ilalagay mo rito kung 5 years ba, o more than 5 years, o less than 5 years. Tapos sa personal details mo, ilagay mo yung last name, tsaka first name. So, ganun din po yun. Suffix name, yung kung may junior ka o senior. Tsaka yung sex nyo, male or female. Birthday, tapos passport number, passport validity, email address, tsaka yung mobile number, tsaka yung province address. So, mobile number, province address. Tapos, pagkatapos ng province address, mag-create po kayo ng password. Pag nakapag-create na kayo ng password, dito na papasok yung upload picture. Pag mag-upload po kayo ng picture, sample passport, yan, nakikita nyo rin sa screen ko kahit maliit, sana nakikita nyo. At may bababasa kayong at least and affirm that I have provided correct and truthful information. I-click nyo lamang po yan, i-check nyo lamang po yan, tsaka pindutin yung register. Ngayon, kapag nakapag-register na kayo, ito po yung lalabas. Ang lalabas dyan, thank you for registering to the EPS Topic Korea. Your registration number, may takip yan kasi confidential yan sa may-ari nito. Kumbaga, kinuha ko lamang po to guys para makasunod po kayo at malaman magka-idea po kayo. So, yung registration number na yan, napaka-importante niyan. Kayo lamang po dapat ang nakakalam. Tapos, please use this registration number and the password you have created to log into your account. So, yan ang gagamitin nyo. Your registration is subject for evaluation. So, for evaluation po kayo. After nyan, ito na yung lalabas. Dashboard. Makikita nyo na yung main dashboard. Tapos, welcome, etc. yung pangalan nyo. Tapos, yung EPS registration number mo nakalagay. At kung kailan ka nag-register. Diba? Tapos, yung application status for evaluation pa rin ang nakalagay. Tapos, kapag okay na, yung ano mo, ito na yung makikita mo. Application status, we will inform in this EPS topic account when payment link will be available. So, i-inform din po kayo, i-update po kayo kung kailan po ang pagbabayad para sa test po ninyo. So, yung test through ano po yan, online din yan, transfer mo lang, Paymaya ba, o ano ba, basta may guide na Land Bank ba, may guide na ibibigay sa inyo yung DMW. Kaya napaka-importante talaga na nag-check kayo ng status nyo po rito dito sa dashboard po ninyo o kaya sa website ni DMW. Tapos kapag bayad ka naman, yan ang makikita mo. Welcome, ganitong pangalan, yung pangalan mo, yung ganitong registration number mo. Nandito nakalagay yung registration number.
Inuulit ko. So, date register nakalagay. Tapos makita mo dyan yung application status, paid. Ano po, di ba? Tapos makita mo yung payment, transaction ID mo, tsaka yung payment option mo. Yan. PisoNet ba? So, yan. So, makikita mo dyan. Sample lamang po to guys ha. So, sana nakasunod po ang lahat. Tapos, ang pag-scan naman ng passport, eto na, dito na tayo papasok. Pag yung scan mo na ng passport, kailangan sa pag-scan ng passport, makinig po dahil marami po rito ang hindi nakakaintindi at maraming nagkakaroon ng disqualification. Sa pag-scan po ng inyong passport, dapat malinaw, readable, tapos straight. Ibig sabihin, hindi po nakaganon yung ulo po ninyo, hindi nakaganon. Kailangan straight po siya. Pangapat, hindi po blurred. Yung klaro, talagang kitang-kita, malinaw. Kasi marami yung nare-return na mga documents kahit na nagkaroon na ng approval, nare-return sila dahil nga, o kaya resend, dahil nga sa, yun nga, yung picture nila, nag-problema po sila. Yung iba, taken by cellphone lamang. No, hindi ko po kasi mawari kung pwede ba o hindi. Basta ang nakalagay dito, dapat malinaw, readable, straight at hindi po blurred. So, pangapat, ito po yung scan your passport po sa inyong passport. Ito naman yung passport size picture. Yung picture po na passport size, magkaiba po yung passport scan, yung buong unang page ng passport po yun, no? Ang ibig ko sabihin, ito naman yung passport size picture, malinaw, no makeup, no filter, no bird, o kaya yung mustache. Yung balbas na dito napakadami, kailangan wala yan. Dapat malinaw, no makeup, no filter, at wala siyang bigote o balbas. Yung beard tsaka mustache. Ano ho, malinaw po yan. Kasi nagkakaroon din po ng problema regarding dyan sa passport size picture po natin. And then sa mismong passport, kailangan ang size niya is 600 pixels with time is 400 pixel. Height capacity of 100 KB or smaller daw. Ano ho? 600 pixels with 400 pixels height at capacity niya is 100 KB or smaller ang nakalagay. 100 KB, hindi 90 KB, 80 KB, 70 KB, hindi po ganun. Ano ho? At ang recommended ko sa inyo, kung sakali mang nahihirapan kayo, yung iba kasi nagamit nila at usable naman, napaka-effective naman yung ginawa nila, sila lang ang nag-resize ng mga pictures nila nung scanning, during scan. Tapos, ito yung may i-endorse ko sa inyo o kaya naman may recommend ko sa inyo, punta po kayo dun sa image.resizer.com imageresizer.com. So, ayan. Kayo na pong bahala kung paano yung discarding gagawin nyo, kung paano yung reduce ng size, ng KB, kung paano yung makakuha. Aralin nyo po. So, may mga ilang araw pa kayo para aralin po yan o weeks. Diba? Mas maganda na yun. So, bahala na kayo. Nasa discarding nyo na yun. Alam ko, kaya nyo, madali lang po. So, ayan, inuulit ko. Dapat yung picture JPEG format only. Capacity or no more than 15 KB. Yun yung 100 to 300 pixels po. Sumunod po tayo sa size na hinihingi dahil mahigpit dyan sa picture. Akala mo pala sitting pretty ka na sa upuan mo dahil nakita mo nagtagumpay ka na approve yung mo, pero kalaunan maraming mga nare-resend at marami rin naman ang tawag dito return, ibig sabihin ng mga documents galing po sa HRD Korea, sinusurrender po ulit kay DMW, and then doon nagkakaroon ng medyo conflict, di ba? Medyo nade-delay po yung application po natin. And then dapat importante rin, match po yung mga information na linalagay natin sa passport. Ano po, especially yung pong date of birth natin. Yan, yung spelling, yung mga tawag dito, yung junior tsaka senior. Kasi maraming mga kababayan natin na sa kakamadali talaga dahil first come first serve lang yan, nalilimutan nilang i-double check. Kailangan i-double check po ninyo yung mga pinilapan nyo dyan. Yung birth certificate, yung passport po, kung ano yung nakalagay dyan, as is, dapat yan din yung tamang ilagay nyo, isulat nyo dahil kailangan magtali yan, magtugma yan. Hindi po pwedeng iba yung linagay mo sa passport, iba rin yung finilap mo dyan sa inyong registration. Ulit ko, match ang information sa passport, especially ang date of birth tsaka pangalan po. Ano po? Para po wala tayong pagsisiyan pagdating ng araw. So ngayon, dumako naman po tayo guys sa exam. So maraming nagsasabi guys, paano daw po makakapasa sa exam? Ano ho? Again, inuulit ko, based lamang po to sa sarili kong opinion. Ito, sarili kong opinion to.
So, hindi ko po to kinuha kahit kanino, based on my own observation lang po at yung ginamit ko nung ako ay nag-take ng exam. Alam ko naman kung naging applicable sa akin, baka magiging applicable po sa inyo. Marahil nagtataka kayo, di ba? So, bukod dun sa pag-aaral mo, bukod dun sa galing mo sa pagko-Korean, alam mo na yung mga vocabulary, alam mo na yung gagawin mo. So, ito pa yung pinaka-anim na importanteng bagay na kailangan alam mo at ibabahagi ko to sa'yo. Una, kung ikay mag-exam, mag-research ka muna. Ibig sabihin ng research, magtanong-tanong ka sa mga nagdaang mga examiner na nakapag-take o nagkaroon na ng experience. Kasi iba yung actual dyan sa mismong pinag-aaralan mo, kahit nag-mock test kayo dyan, kahit na yung mga lumalabas sa exam mismo, ganun din daw po. Iba pa rin yung pag ikaw na nakasalang, nakaupo ka talaga doon sa mismong upuan ng DMW, doon sa exam room. Diba? Magkaiba po yan. So, kailangan magtanong din po kayo kung ano yung na-experience nila, ano yung mga naging mistake nila, ano ba yung mga trial error nila, di ba? Para matuto tayo kasi sa pagkakamali natin, hindi lang dun tayo natututo, sa pagkakamali rin po ng iba. So, mag-research po kayo, magtanong po kayo. Minsan kasi may mga insidente na hindi natin inaasahan na unexpected, di ba? Yung mga human error. So, kailangan alam nyo yun. So, pangalawa, pagdadating yung exam, during exam, so kailangan confidence ka. Kailangan yung energy mo iba. Kailangan kumpiyansa ka na kaya mo, 'di ba? Kasi pinaghandaan mo 'yan napakatagal na panahon o mga buwan o araw, talagang kumbaga sa ano, hinog na hinog ka na. So kailangan kumpiyansa ka sa sarili mo. Tapos pangatlo, during exam, pagpapasok ka na, bukod dun sa energy, kailangan yung presence of mind mo. Kailangan talagang alisto ka, buhay na buhay, gising na gising ka. So, alam mo yung ginagawa mo. Ano ho, para sa anumang bagay na hindi mo inaasahan, nakahanda ka. Di ba? So, pangapat, dapat active ka. Yung sinasabi ko. Aktibo yung katawan mo, excited ka, nag-enjoy ka, dahil nakasalalay dyan yung life-changing ng buhay mo, malay mo, makuha mo yun parang sugal, di ba? So, kinakabahan ka, pero despite sa kinakabahan ka, nag-enjoy ka at na-excite ka. So, kailangan ganun po yung magiging aura mo pag umupo ka na dun sa upuan mo para mag-exam ka. So, panglima, dapat klaro po yung sinasagot nyo. Kasi maraming mga kababayan natin na kakaupo nila sa, diba, nakaupo na sila sa mismong exam and then ongoing na yung exam. Minsan maraming nalilito. Minsan yung listening, lalo na sa listening, may pinapakita na na question na minsan sa sobrang dali daw ng sagot, kailangan sagutin mo na, kailangan makasagot ka doon kasi isang beses lang niya inuulit. Kasi yung nakaugalian na naabutan natin, nakagisnan natin, nasanayan natin, di ba minsan inuulit niya sa listening 2 beses. Pero may point o may tendency daw doon na may mga isang beses lang lalabas kasi sa sobrang dali ng sagot, kailangan makasagot ka. Parang bonus na tinatawag nila. So, kailangan may click mo kagad yon. Kaya nga doon ko sinasabing kailangan klaro yung sagot mo at yung presence of mind mo, dapat lagi kang handa, lagi kang ready. Kasi mababaliwala lahat ng pinaghirapan mo kung sa oras ng pinaka-importante ng buhay mo yun, doon mo pa ma-miss yung mga bagay na ganun. Yung mga small things, nagiging malaki yan. Tandaan mo yan. So, kailangan klaro yung sagot nyo. Sa mga reading, alam ko, pwede nyo i-repeat, mag-repeat, mag-back, mag-back read kayo, pwede nyo pong ulitin yung i-check, double check yung sagot nyo kung tama hindi. Sa listening, if I'm not mistaken, alam ko hindi yata. So, kailangan klaro yung sagot nyo dyan. At mabilis dapat. Ano ho? Tapos, panglima, mag-seek po tayo ng help kay God. Bago ka umupo, bago ka lumuwas, bago ka pumasok sa room, magdasal muna po kayo. Huwag nyo pong i-underestimate ang pagdadasal. Yung iba nating mga kababayan, nagbabaon pa ng rosary, hindi ko alam, mga anting-anting, kung ano man tawag nila doon, kasi naniniwala sila, nagagabayan sila. Kasi hindi natin magagawa yon kung hindi natin kasama si Lord. Kung hindi niya will, wala tayong magagawa. Kailangan hingin natin sa Kanya na ibigay niya sa atin. Sa dami ng mga aplikante rito, sana mapabilang tayo sa mapalad at maswerte na makakapasa sa exam. So, hingi tayo ng gabay niya. Tandaan nyo lagi yan. Magtiwala tayo sa Kanya. So, yun lang guys. So, sana naintindihan nyo, na-gets nyo yung sinabi ko, ha? So, yung una, yung mag-research ka,
Pangalawa, yung maging confidence ka. Pangatlo, yung presence of mind mo. Tsaka yung pangapat, yung active ka dapat. Panglima, klaro yung sinasagot mo. At panganim, yung magdasal tayo at humingi tayo ng tulong sa taas dahil walang imposible pagdating sa Kanya. So yan guys, so sana loud and clear, sana nakasunod kayo kahit na medyo may pagka mahirap yung pananagalog ko, so sana nakasubay kayo, nakabulol talaga, nakasubaybay kayo at nakasunod. At sana kahit papano nakatulong din naman ang video to para po sa inyo, para sa mga zero knowledge na walang kaalam-alam kung ano yung pinapasok nila. Kasi naniniwala ako, iba na ang may alam. So that's it guys. I hope yun nga, nakarelate na naman kayo at nakatulong na naman yung videos ko sa inyo. So maraming salamat sa pinahiram yung minuto ng panonood ng mga videos ko tulad nito. So that's it, yun lang guys. Sa tingin ko hanggang dito na lang ating video. So kita-kita tayo muli sa susunod gagawing video. This is me again, Christoph TV Channel, Boy Abroad dito sa bansang South Korea. Good luck guys! When the time is right, the Lord will make it happen. Kaya nyo yan guys. Fighting! Yes, yeah.